Guys, for today's video, currently, na-reach ko na yung 200,000 pesos na credit line kay Atome. And it is all because of you guys na gumagamit pa rin ng aking referral link ng Atome, and maraming salamat po. So basically, right now, na-enjoy ko po yung benefits na kapag nagre-refer, merong additional na credit line na 1,000 pesos every referral. So maraming salamat po. Gusto kong i-share sa inyo na umabot yung 200,000 ko na credit line with Atome, pero hindi ko talaga siya ginagamit ng madalas. Siguro gamitin ko naman once in every 2 months, yung mga ganun lang, mga one-off na gamit lang. Pero bakit nga ba? Bakit hindi ko ginagamit ang Atome? And if you can recall, ang mas ginagamit ko ay Salmon. Yan ang pag-uusapan natin today. So samahan nyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko niya ng videos and plays, makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so kita nyo yan, 200,000. Kung yung ibang tao ay pinalad na magkaroon ng ganyang credit line, for sure gamitin na itong Atome. However kasi, meron akong access sa ibang credit line and yun ang mas ginagamit ko versus dito kay Atome. Doon masasabi ko na maganda talaga to kasi 0% interest, diba? At up to 40 days, as long as you pay in full. Pero meron akong couple of reason bakit nasa less priority ko si Atome sa paggamit ng mga credit line. And it is all because of my credit score. So, Anong connect? Pag gumamit ka ba ng Atome, papangit ang credit score mo? well, not necessarily naman, di ba? As long as you pay in full, always, at hindi kayo nalilate, mapapaganda ni Atome kahit papano ang inyong credit score. However, it is in the manner of reporting nila or providing a loan to us. Anong ibig ko sabihin? Kasi, example na lang, mga credit card companies. Itong mga credit card companies nito, meron silang isang master contract. The terms and condition na contract na yun lang talaga yung pinag-agrihan nyo na bibigyan kayo ng revolving credit, tapos hihiramin nyo, babayaran nyo, etc. etc. And that is only one loan contract. Kahit gumamit ka ng maraming beses, hindi na mag-i-issue ng panibagong loan contract itong mga credit cards natin. Comparing these methods of credit card with this buy now pay later like Atome, si Atome kasi guys, every time nagagamit ka, magpo-produce yan ng isang loan contract. Ibig sabihin, kahit 100 pesos lang ang ginamit mo, lalabas na meron kang panibagong loan contract. So ano naman ngayon kung marami kang loan contract? Well, meron kasing mga nakakaapekto sa ating credit score para mapataas yan at mapababa. So, in this case, lumalabas na parang tipong 100 pesos lang, iuutang mo pa? may mga ganong thinking ang mga creditors natin. At the same time, nagta-take effect din kasi yung age ng isang loan. The longer na active ang loan, nakakadagdag yan ng pogi points sa ating credit score. Ibig sabihin dito, for example, meron kang 12-month na loan or installment, mas napapaganda nito ang credit score natin versus sa isang buy now pay later na 100 pesos at nabayaran naman kagad. Bakit? It is because the longer the term at active siya at nakikita na wala kang lates, napapakita nito sa mga creditors na Okay pala magbayad to. Religiously pala nagbabayad to at hindi nalilate. thus, nakaka-improve ng credit score ang age ng isang loan. Ang mga buy now pay laters natin, pag binayaran natin in full ng within cut-off, di wala nga tayong interest. But, ang dami nating magiging entry sa ating credit score. So, kung mapapansin nyo dyan, at marami na rin nagre-reklamo nito na ang dami nilang active loans daw sa kanilang credit score, sa kanilang CIC credit score. So, ang iniisip ba natin, magpangit gumamit ng mga ganitong loans o tinatawag na microloans? Well, if ang gusto mo ay mapaganda ang credit score mo, then I suggest na iwas-iwasan natin ang paggamit ng mga microloans. Yung mga microloans na tinatawag is yung katulad ni Atome na every use mo ay mag-generate ng isang loan contract. Ako, mas inaalagaan ko kasi ang aking credit score, kaya ang mas pinipili kong mga buy now pay laters ay yung may mga credit card method na tinatawag. Yung katulad ng sistema na ginagawa ng credit card na meron lang isang master loan contract. And i-identify natin kung sino-sino ang mga microloans at ang mga gumagamit ng credit card method. Okay, unahin na natin ang mga microloans. So, una na dyan, syempre, si Atome, na every time na gamitin natin, mag-generate ng loan contract na katulad nito. Pangalawa natin, si SPayLater.
Kahit sabihin mong 100 pesos lang yan or 40 pesos lang yan, pag ginamit mo ang SPay Later, may entry na yan sa inyong CIC credit score. S-loan, ito definitely naman, mas matagal ang pagbabayad natin dito. But, di ba, pwede tayo kasing mag-multiple S-loan eh. So, every time na kukuha tayo ng S-loan, magge-generate din yan ng panibagong entry sa ating credit score. Though, at least dito, if pipiliin mo mas matagal, 12 months, makakatulong yan sa pagpapaganda ng inyong credit score. Same thing with Atomic Cash. Kung yung Atomic Cash naman din ay medyo matagal mong kinuha, kaya niyang mapaganda ang credit score mo. Pero kung maliliit lang na months, 3 months, ganon, medyo alanganin po yan sa ating credit score. Maya Easy Credit. Every time na mag-i-scan tayo, additional loan contract yan every time na gagamitin nyo yung QR. Basahin ko na lang din ha. Dash Pay Later, TikTok Pay Later, Home Credit, Credivo, and of course, ang mga online lending apps natin. So, itong mga to ay considered as microloans na napaka-short span ng ating tenure sa pagbabayad. Thus, malaking epekto sa pagbaba ng ating mga credit score. Ito naman yung recommended na merong magandang effect sa ating credit score. Diyan si Salmon Credit, si Labit Card, si Skyro Credit, si G Credit, and si Revi Credit. Itong mga to ay gumagamit ng isang master loan contract. Ibig sabihin na katulad ng credit card, isang beses lang tayo mag-agree for a loan contract na binibigyan tayo ng revolving credit na pwede nating gamit-gamitin na hindi na kailangan mag-issue ng loan contract. As long as yung credit line mo is active, then mapapaganda nito ang ating mga credit score. Another reason pa pala kung bakit mas maganda ang credit method kaysa microloans, kunyari gumamit ka ng 1,000 pesos, ang lalabas dyan ay binigyan ka ni Atome ng 1,000 na credit line at na-consume mo yung 1,000 na credit line. Thus, 100,000 credit utilization ang lumalabas. Every loan contract, ibig sabihin parang 100% mong na-utilize ang credit line na binigay sa inyo. Hindi nag-a-appear na kunyari 200,000 ang aking credit line sa Atome, meron akong additional 200,000 dito sa total ng credit score ko. Well, hindi siya ganon. So, every time na nag-i-issue sila ng loan contract, ibig sabihin yan, 100% utilization. Dito naman sa credit card method na katulad nila Salmon, is sumasama ang ating credit line sa total credit limit natin. Thus, kaya nating ma-meet yung 30% ng total credit utilization natin dahil nagiging combined credit limit siya. Thus, kayang mapaganda ang ating credit score because of the revolving credit na binigay sa atin. Again, unlike sa mga microloans na upon issuance ng loan contract, 100% utilization na siya kagad. For our question of the day, so, gaano kadalas kayong gumagamit ng mga buy now, pay later service na katulad ng mga nabanggit ko ng mga microloans? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Senu at senuplace.c. Sabi po niya, thank you sir, nalaman ko na may interest pala. Kay Senu at senuplace.c, shoutout po sa inyo and thank you so much din po for watching and supporting my videos. Sana po nakatulong po sa inyo. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ni subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!